Since mainit guys, yan, nilagay ko na yung malakasan ko na pang cover sa ulo. Yan, naglagay na ako nito. Lipat muna tayo guys kasi mayroong sumasabit dun sa spot na yun. Gamitin natin to, try natin to. Itong Seeking Nino. Good day guys, welcome back to Mang Sunny TV. And nandito na naman tayo ngayon guys sa fishing spot na dati malalakas yung alon. So ngayon guys, kalmada na yung dagat. Okay guys, kung makita nyo, dati nalakas ng alon, tataas. So ngayon, ayan, tingnan nyo, kalmada na yung dagat, wala na yung alon, hindi na ganun kalalaki. So mag-fishing tayo dito ngayon guys, and hopefully mayroon tayong mahuli. Okay, hopefully mayroon sana tayong mahuli. Guys, yung mga gamit ko dito, yung mga lure, to isa pang rod na Daiwa, isa. And dito naman guys yung pinakabago ko na rod na binili. Yan. So ito naman yung reel. Yan, maganda din to na setup guys. So gagamitin ko ngayon guys ay itong yan, ito jig, micro jig na 10 grams. Yan, so try natin to micro jig na 10 grams. And ano lang tayo guys, slow retrieve lang ng micro jig. Ang setup natin dito guys, yung leader line ay 10 pounds na fluorocarbon coated. Ang main line naman natin ay braided na 10 pounds. Yung rod naman natin guys, ang max load nito is 6 kilograms. And ang action nito guys ay medium. Yung reel naman natin, max drag ay 6 kilograms. So maliliitan lang to guys. Ayan. Okay guys, magka-casting tayo dito sa spot na to. And ang currently gamit ko guys na jig ay 10 grams. Ayan, micro jig guys gagamitin natin na 10 grams. So dito tayo guys sa bantang gilid. Yan. So unang hagis. Oops. Ayan. Kalilimutan naman guys natin ibuksan yung ito, yung lock. So always lagi huwag kalimutan guys, no, yung lock natin. Yan. So ang gagawin natin dito ngayon guys ay slow lang, no? Slow retrieve lang tayo, micro jig. Para yung jig guys ay hindi aabot sa baba, pinakababa. So slow retrieve lang tayo. Yan. So currently guys, malakas na yung hangin. So ito yung isang challenge, no, pag malakas ang hangin. Kasi pag naghagis tayo and 10 grams lang yung lure natin, ay minsan pinapalid ng hangin. Ayan. Alright, go go go. Slow retrieve lang tayo guys, slow retrieve lang para ang jig hindi masyado nasa taas ng tubig. Probably nasa ano lang siguro yan guys, ang jig nasa 4 feet, 4 to 3 feet kapag slow retrieve natin. Kasi kapag fast retrieve natin yan guys, yung jig nasa taas na ng tubig. So slow retrieve lang dapat para mag ano siya doon sa ilalim, no, mga 3 to 4 feet.
So actually tanghali na kami guys nung dumating dito sa spot na to. So try pa rin tayo. Marami pa tayong oras noon, nasa taas pa yung araw. So marami pa tayong oras para mag-jig dito. Dito guys, mga ilang hagis na tayo, wala pa rin. So try natin maglipat dito sa kabila lang din. Try natin maglipat and palibot doon, no? Try dito natin. Tayo guys, simula ikutin natin punta doon. Ayan, doon tayo mag-end. Ayan, sa dulo na yon. Try natin. No, kasi dito ilang hagis ko na dito banda, wala pa rin. So dito guys, malapit lang din yung nilipatan ko. So try tayo dito. Dito banda. So try natin kung meron dito. Ngayon guys, wala pa rin kumakagat sa ating lure. So nag-decide ko guys na palitan natin ang lure natin ng ganito, kulay blue. Yan. So ito sa guys, Mino na sinking 7 grams. So palitan natin to, yung ating micro jig na 10 grams. So guys, yung micro jig na 10 grams, kanina ko pa to ginagamit, wala pa rin kumakagat na mga isda. So palitan natin ng ito, kulay blue na Mino sinking 7 grams. Guys, magka-casting pa rin tayo. And ito na yung lure na gagamitin ko hanggat matapos tayo dito. So ngayon guys, yung tubig paano na, pataas. So medyo lumalakas na rin yung alon. So ito yung spot guys na parang wala ka isda-isda guys. Dito lang sure ha. Kasi ilang hagis na tayo guys, wala pa ang kumakagat. Ayan. So probably siguro guys pa ano lang yan, no? Season lang yan siguro, panahon. May panahon din siguro guys na maraming kumakagat dito. May panahon din na wala. So siguro ngayon ang panahon na wala kumakagat. So dito na tayo guys sa pinakadulo guys. So yan, tignan mo. Oh,
Lakas ng alon guys. So try natin dito. Tuloy ngayon guys, pa high tide na. No, na kasi 3 o'clock na. 3 o'clock ang high tide ngayon. So try natin maghagis dito. Oops, kalimutan na naman. Yan, kalimutan na naman yung bell arm guys, i-open. Alright, yan. Actually sa spot na to guys, marami akong nakikita mga isda. Kaya lang, yun lang ang problema, hindi sila kumakagat sa lure ko. Mayroon din ako nakausap na local fisherman sa spot na to guys. And sabi niya marami talagang mga isda dito. Kaya lang yun lang siguro, hindi ko sila ma-timingan kung paano sila hulihin. Anyway guys, tuloy-tuloy lang tayo guys no sa pagcast sa spot na to. Hagis lang tayo ng hagis, huwag tayo mawala ng pag-asa. Mayroon nga ang kasabihan guys no na fishing is a virtue daw. Yan. Kasi ang fishing guys, kailangan mo ng patient, no? Dapat meron kang pasensya, mahabang pasensya mo, no, para makahuli ka ng isda. Kasi kung wala ka pasensya, hindi ka talaga makahuli ng isda. So, yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo guys sa pag-cast. So ayan guys, so sa spot na to guys, wala tayong may nahuli. Anyway guys, abangan nyo yung susunod ko na fishing adventure. Kasi mag offshore fishing tayo. And hopefully doon guys, ma-enjoy tayo doon. Marami tayong makukuha. So, kakapagod na guys. Hindi kasi ako nakadala ng tubig. So, uhaw na uhaw. Pagod. Hey guys, hindi ako nakadala ng tubig. So, pagod, uhaw na uhaw. Gusto ko pa sana guys magsabiki dito mamaya. Kailang grabe na, kauhaw na. Grabe ka pagod. Ayan guys, kung bago ka pa lang sa channel ko at hilig mo ang fishing adventure, biking, gardening, droning, don't forget to subscribe to my channel and i-click ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure. Grabe ka pagod guys. Wow na wow. Nakalimutan ko kasi magdala ng tubig. Grabe. So mga nasa 3 hours na ako dito. Walang tubig.